At dahil sa po tanungin natin ang author ng Para Kay Pala ang national artist, Mr. Ricky Lee. Sir, before po natin i-open ang floor sa iba't ibang questions ng ating mga kasamahan dito sa press, I just have a few questions, sir. At So, Sir Ricky, gusto ko lang pong malaman, sa tingin niyo po, bakit sobrang nag-resonate itong kwento na to? Is it because, yun nga, kagaya ng pinag-usapan natin kanina, talagang love isn't really fair? Okay. Actually, sa totoo lang, sa lahat ng libro ko, hanggang ngayon, ang bestsellers ko, Trip to Quiapo at Para Kay B. And yet, yung Para Kay B, nasulat ko 2008 pa. Talo niya mas yung mga bagong libro ko. I suppose, yung mga nagbabasa gusto nilang nasasaktan. Sa pag-ibig, pag sobrang happy, hindi sila natutuwa eh. Parang lahat sila may mga hugot sa loob. Kaya mas masakit at mahapdi yung kwento ng pag-ibig. I think mas dala-dala nila sa loob nila. Kaya marami akong readers na nagsasabi sa akin na nabasa niya 4 times, 5 times, 6 times yung Para Kay B. Or kuminsan pag bumabagyo, nasa bahay lang siya, binabasa niya uli. I think kasi cathartic din yung pakiramdam. Parang, I think siguro kaya marami rin sa atin ang mahilig sa malulungkot na kwento, malulungkot na kanta. Kasi pag narinig natin yung mga ganito na, ay, hindi pala ako nag-iisang nasasaktan. Yeah. Kaya greatest love stories, lalo ng pelikula, Wuthering Heights and so on, karamihan, malungkot yung ending. Mas doon nakaka-relate yung tao. Totoo po yun, sir. Maraming mga nasasaktan, hindi na nila pinapakita. But sir, I'd like to ask, ano po yung pinaka-challenging na part nung binubuo niyo, sinusulat itong Para Kay B? Pinaka-nahirapan ako dun sa chapter ng Malyaga. Kasi hindi siya totoo. Meron akong group ng readers sa bahay lagi. Lahat naman ng libro ko may ka-brainstorm, nagpi-feedback, all the way hanggang matapos. So, tuwing papabasa ko sa kanila yung draft, lahat gustong-gusto nila. Pero pagdating sa chapter ng Malyaga, humihilin yung mga kaibigan ko. So, ano ang problema? So, inabot ng ilang linggo rin yun na hindi ko ma-solve hanggang anyway na-solve. I think. Kasi sa ngayon, pag nag-book launch ako, usually nagpapa-autograph sila at ang daming lumalapit. Karamihan bumubulong eh. Personal ang book launch eh. Like yung ilan sinabi sa akin, siguro mga 3 or 4 ang nagsabi sa akin ng mga babae na yung pong karanasan ni Sandra, nangyari din sa amin ng kuya ko. And ang Pilipino naman, ang Pilipino nagtitiwala eh. Stranger ako eh. Suppose dahil stranger ako, kaya mas komportable sila eh. So, yun, 3-4 yung nagkukwento ng gano'n. Pero marami ang nagkukwento tungkol kay Erica sa Malyaga. Mas maraming nagsabi paborito nila. Kanya-kanya silang paborito, pero maraming nagsabi paborito nila si Erica. I think gano'n siya no? Talagang nakakahanap at makahanap ang audience natin kung saan sila makakarelate, kaninong character, kaninong buhay yung pinakamalapit sa kanila. Yeah, maraming anecdotes pala dyan. Maraming nagkaroon kami ng isang okasyon na nag-propose yung isang character namin sa kanyang kasamahan sa cast. On the spot, pagkatapos sa isang performance ng Para Kay B. Ang gusto sabihin, parang personal yung tingin nila doon sa libro, yung niyayakap nila. Meron din mga pumunta sa bahay na regalo niya sa kanyang girlfriend at hindi alam gagawin niya yung sorpresa. And then nagtagkatuluyan sila, dumating sila sa bahay at nagpakilala sa akin. May isa naman na gusto niya i-autograph ko sa Para Kay B. Magtatapat po siya ng pag-ibig that night. At so magsulat ako dun sa libro ng education para makatulong na supportahan si Kuya. Ay, ginapos niya. Actual artist na. Yun na. So to answer yung question mo, I think partly dahil pag-ibig and dahil libro, more than film, may feeling yung mga tao na personal na kanila yung kwento. Kaya pag nakakaharap nila ako, hindi sila nahihiya na magsalita. Totoo yun, sir. Ngayon po, di ba, kagaya nga ng sabi niyo kanina na isulat niyo 2008, lumabas siya ng 2008. Ngayon,
stage play na siya. Yung mga dating karakter na nasa utak niyo lang, sir, ginagampanan na ng mga napakagaling ng mga artistang nandito. So, ano po yung pakiramdam? Like, ayun, kanina po, I think this is the first time na nakita niyo rin itong kanilang excerpt, no? Ano pong pakiramdam, sir, na, uy, it's finally coming to life. Nabawasan na malaki yung kaba ko. Kasi siyempre, parang pag sinalang sa publiko yung para kay B, parang sinalang na rin ako eh. And parang may feeling ka na naman, magkakomment sila, mag-evaluate sila, mag-react sila. So, inahiya ako sa ganun. Kaya yung kaba ko all the way hanggang... Pero nung kanina nakausap ko sila na at sinalo, medyo confident na sila yun. And then napanood ko sila kanina. Sabi ko, ako pang it's in good hands. At kilala ko yung iba sa cast. Like, napanood ko yung tatlong upuhan. Nakakapanood ako ng Lolong and so on. That's good. I'm happy. Kasi nga, di ba? Kumbaga, at the end of the day, ang isang artistic endeavor kagaya nito, talagang kailangan ng panahon ng pagmamahal. Because now, it's a shared vision amongst everybody here on stage. So, Sir Ricky will open the floor sa ating mga president dito. First, siguro 3 questions. Kung may questions kayo for Sir Ricky, just please state your name po and kung ano po publication ang